So for today's video is gumawa po ulit tayo ng Graham bar at titingnan natin dito kung kaya nga bang ibigay ng 10 pesos. Kasi 'di ba hindi natin masasabi na sa lugar natin is afford yung 20, 25, 35 pesos, 40 pesos para abot kaya ng lahat. Ibang ingredients naman po yung ginamit po natin dito kumpara po dun sa una. So, makikita natin kung meron bang pinagkaiba or parehas po lamang. So, madali lamang pong hanapin yung mga ingredients na ginamit po natin dito. Kaya panoorin nyo lamang po hanggang huli kasi yung inyong pong maaaring katanungan, nakapaloob na din po yun dito at sa last part po natin, nandun po yung pinakang costing po natin. So, kaya nga ba itong ibenta ng 10 pesos? Paano po ito gawin? Tara, gawain na po natin. So dito, gagamit po tayo ng 2 lata ng creme densada at ito po ay chinild ko na overnight kasama po yung condense po natin. Pero kung on the spot po natin siyang gagawin, so at least 2 hours ilagay po natin yung ating creme densada sa atin pong freezer para mas mabilis. And then, ilagay na din natin yung ating kalahating lata ng condense para hindi naman po ganong katamis. At dito, gagamit po tayo ng hand mixer para mas mabilis po nating mapavolume yung ating pong creme densada. Estimate nasa 8 to 10 minutes. So, depende naman po ito sa mixer na gagamitin po natin. Basta mahalaga po doon is mapadouble po natin yung volume ng ating pong creme densada. Pagkatapos po nito, dito maglalagay po ako ng marshmallow na maliliit. So, kalahati lamang po ng isang plastic na may sukat na 50 grams. So, hindi lang naman marshmallow yung pwede nating ilagay. Pwede tayong maglagay ng 2 sachet ng Milo, 2 sachet ng cream o kaya Oreo. So, dudurugin lamang po natin yon. O kaya naman po ay cocoa powder or melt na chocolate. So, nakadepende po sa atin. Or, pwede rin naman kung kakaririn po natin, lahat. Pwede po natin siyang gawin na pinakang flavor ng ating mini Graham bar para meron pong pagpipilian. Pag nahalo na po natin ang ayos, iseset aside lamang po natin saglit at kuhanin na po natin yung molder na gagamitin po natin. Bali, ang size po nito ay 10 by 14 at ito po yung pinagbe-bakean ko po ng cake. Maganda siyang gamitin. Para sa akin, saktong-sakto, walang labis, walang kulang, at yung pinakang kapal is saktong-sakto po lamang. And then, gagamit tayo dito ng isang lagayan at lalagyan po natin ito ng malinis na tubig kasi yung graham crackers is isasawsaw po natin ito. So, ginagawa ko siya kasi magi-slice tayo ng graham bar para pag hinati natin, hindi po siya madudurog. And then, sa pinakang dulo po nito, hahatiin ko po yung ating graham bar para saktong-sakto, 'di ba? Pagkatapos, ilalagay na po natin dito yung pinakang mixture ice cream po natin. So, pupunuin lamang po natin 'yan. At meron pa pong natira, so gagamit tayo ng microwavable tub na 500 ml. So, lalagyan din natin 'yan ng graham cracker, hahatiin din po natin para sakto. At lalagyan din po natin ng mixture. At kapag okay na, maglagay naman po tayo ng graham crackers sa ibabaw. So, ganun lamang po ulit yung gagawin po natin. Ididip po natin ng mabilis sa tubig. Pagkatapos, yan, ilagay lamang po natin sa pinakang ibabaw. So, 'di ba, saktong-sakto. Yung pagdidip po ng ating graham crackers is mabilis na mabilis po lamang para hindi po abutin tayo ng lambot ng graham crackers po natin. Okay? So, after po nito, kapag naayos na natin yan, ilalagay na po natin yan sa freezer po natin. At babalikan po natin kapag matigas na. After 24 hours ko na siya binalikan at talagang totally matigas na siya. So, ngayon, magpa-packaging na po tayo. Mas better nga po pala yung paglalagyan nating molder, lagyan natin ng parchment paper para hindi po tayo mahirapan na tulad po nito. At yung pinakang slice nga po pala natin dahil mini graham bar, so hindi na tayo mahihirapan magtsansya kasi kada isang tanda nung graham crackers doon po natin siya ikakat. At dito, kada cut natin, gumamit po tayo ng tissue
punasan po natin para malinis tingnan yung pagkakaputol ng ating mini Graham bar. After po nating mag-cut, ngayon ready na po tayo mag-packaging. At foil po ulit yung gagamitin po natin dahil ito po yung pinakamadali, pinaka-convenient na gamiting packaging. Kasi hindi na po natin kailangan magdikit-dikit, mag-tape-tape, or mag-seal. So, iaayos lamang po natin yan. Ihuhulma natin yung pinakang Graham bar at itutupi po natin ng ayos yung magkabilang dulo. Sticker na lamang po ang kulang nito. Yung bilog na maliit, kaya lang wala na akong available dito. So, itong malaki ang meron ako dito para meron lamang po tayong idea kapag meron na pong sticker. Makapal na din po itong ating mini Graham bar at may taas po ito na 1 inch mahigit. Maganda siya kapag ini-slice kasi nakikita yung atin pong marshmallow. At kapag magbabalot nga po pala kayo nito, mga gilid po muna ang inyong uunahin para hindi po masyadong matunaw itong atin pong mini Graham bar. Dito sa 10 by 14, makaka 40 slice tayo at yung inilagay naman natin sa tab makaka-6. So total 46 pieces na mini Graham bar yung magagawa po natin. So ganun lang kabilis naman gawain yung Graham bar po natin, lalo na at kaunti lang naman po itong ginawa po natin. Doon lang talaga tayo magtatagal medyo sa pagbabalot, lalo na kung wala po tayong katulong sa pagbabalot. Pero halimbawa, kung meron na tayong mga anak, so yung mga kasama natin sa bahay, so pwede naman natin katulungin sa pagbabalot, so mas mapapadali. So, ang cute niya mga katipid tips, diba? Ang pinakakulang na lamang po nito, lagyan na lamang po natin dito ng sticker. So, diba, pangbenta na siya. Tikman naman po natin ito. Malaman natin kung doon sa unang recipe natin, doon sa na-upload na is anong pinagkaiba dito sa ginawa po natin ngayon. Okay, so mahigit 1 inch po yung pinakang kapal po nitong ating mini Graham bar. Tamang-tama to ngayong summer. Diba? Parang biscuit lang, no? Okay, so ang kagandahan dito, kapag foil din po yung gamit natin, halimbawa, natunaw siya, inilabas natin, tapos natunaw. Kapag ibinalik po natin yan sa ref, is mabubuo po ulit. Okay pa rin yung pagkakahulma. Basta maayos po yung pinakang balot po ng ating packaging. Lamig. So, ma-creamy din siya mga katipid tips. Sarap, ang creamy. Okay, so para sa akin, yung kalahating lata ng inilagay nating condensed, saktong-sakto po sa 2 cream densada. Pero kung medyo mahilig tayo sa matamis, so pwede naman nating ilahat yung isang lata. So, nakadepende sa atin. So, medyo ang napansin ko dito, simula nung ako'y nagbalot, medyo may kaunti na diferensya na mas mabilis siyang matunaw kumpara dun sa unang recipe po natin. Yun ang medyo napansin ko. Okay, so yung dating na-upload ko na Graham bar, so talagang hindi ko siya inilagay sa ref. So, naka-stay lang siya dito pero hindi siya ganun kabilis matunaw. And ito po, inilagay ko pa sa ref kasi kanina medyo tunaw na talaga siya. Ayun lang napansin ko. Pero sa sarap at sarap mga katipid tips is parehas po lamang. Parehas mga creamy. So, yung marshmallow na inilagay po natin is pandagdag po yun dito. Kumbaga, dahil mura lamang natin siya ibebenta, so hindi na mahahalata doon na tinipid natin yung ingredients. Kasi, kumbaga, naglagay tayo ng marshmallow doon, ma-appreciate nila na hindi naman basta plain lang binili po nila. Kumbaga, meron pang ibang makakagat or malalasahan. Okay, so overall mga katipid tips, okay na okay po itong ating Graham bar. So ayan, kung meron tayong mga rep dyan, kahit mini rep lang po yan, makakapag-start po tayo. So ayan, ang cute-cute. So pwede na tayo makapag-start ng Graham bar. So benta nyo to sa mga lugar po ninyo. Sigurado magugustuhan po ito. Lalo na ngayong summer, diba? Talagang hahanap-hanapin natin yung malamig na makakain. Lalo na ngayon, nararamdaman na natin ang init. So, sigurado itong Graham bar is papatok. So, nasa sa atin na po yan kung paano po natin dedeskartehan para makabenta po tayo ng Graham bar. Kasi sigurado is madaming magbebenta po ng Graham bar. So, nasa diskarte at sipag na din po natin yan kung paano pa po tayo makakabenta.
Okay? So, basta mahalaga doon, consistent po sa ginagawa po natin. So, dito is mag-costing na po tayo. At kakayanin nga po bang ibenta ng 10 pesos po kada isang mini Graham bar. So, yung pinaka-costing po natin, yung lagi ko pong sinasabi, magko-costing pa rin po kayo sa inyo kasi iba't iba nga po tayo ng lugar. So, iba't ibang presyo po yung mabibili po natin. Basta dito, bibigyan ko po kayo ng konting idea kung paano po natin i-costing yung mga produkto po natin. So ngayon, umpisahan po natin sa 2 lata ng cream densada, 120 pesos. Kalahating lata ng iba, 21 pesos. Yung ginamit po natin ay jersey. Sa marshmallow po natin, 21 pesos. Okay, so sa Graham bar po natin, 65 pesos. Bali nakagamit po tayo ng isang balot at 12 pieces. Ang total po ng ingredients ay 227 pesos. Ngayon, mag-plus po ng other expenses. So, sa foil na ginamit po natin, 20 pesos. At sa pinakang labor po natin at kuryente, pagsamahin na, sabihin na po natin ng 50 pesos. Kasi, kaunti lamang naman po yung ginawa po natin. Kaya, ang total po ay 297. Ngayon, i-divide po natin sa 46 na nagawa po natin. At ang kalalabasan po nun, 6.45 po ang pinakang puhunan po natin kada isang mini Graham bar. Pwede nating ibenta ng 10 to 12 pesos. Pero para sa akin, tutuusin ko po siya sa 10 pesos sa mabilisan. At may posibilidad na mas mapabilis po nating mapaubos. So, babalik po agad yung pinakang puhunan at pinakang tubo. So, makakapagpaikot po kaagad tayo ng puhunan po natin. So, yung 10 pesos na bentahan, kapag minus po natin yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 3.55 po kada isang peraso. So, kapag itinimes po natin yan sa 46, so, posible po tayong tumubo ng 163.3 dito po sa ginawa po natin na 46 pieces or 2 lata po ng kondensada. Okay, so pwedeng mas malaki pa yung posible po natin tubuin basta sasamahan po natin ng sipag, tiyaga at diskarte. So hindi po imposible na mas humigit pa yung posible po natin kitain. Sana, bago po nagtapos yung video po natin, meron po ulit akong naidagdag na magandang negosyo idea po sa inyo ngayong papasok po ang summer. So sa mga next video po natin, abangan nyo po yung mga summer negosyo idea po natin. Diba? Ang tamang-tama po yon ngayong tag-init. Summer Negosyo Idea 2025. Okay? Bye!